I miss you, baby. Ang tagal mo ah. Todo bantay bang asawa mo? Marahang bumukas ang pinto ng isang mamahaling penthouse suite sa Bonifacio Global City. Hindi na napigilan pa ni Davon Monteverde ang mapangiti nang makita ang babaeng nakaitim na hoodie, malaking sunglasses at face mask. Kilalang-kilala niya ang babae kahit na ano pa ang suotin. Christ, ang hirap mo talagang makita. Napailing ang babae habang isinasara ang pinto. Kasalanan ko ba? Halos lahat ng tao may kamera na. Tanggalin mo na yan. Baka may makakita. Wala namang ibang tao rito. Dahan-dahang hinubad ni Leona ang hood, saka tinanggal ang sunglasses at face mask. Ang babaeng nasa harap nito ay kinilalang Nation's Sweetheart, award-winning actress, brand ambassador, ang babaeng halos sambahin ng buong bansa. Pero sa loob ng kwartong ito, isa lamang siyang babaeng sabik na makita ang lalaki na hindi niya maaring ipagmalaki sa buong mundo. Napangiti siya. Miss na rin kita. Kaagad niyang hinila ito palapit at mahigpit na niyakap. Napapikit si Leona nang maramdaman ang init ng yakap nito. Alam mo ba na 2 linggo pa lang tayong hindi nagkikita? 2 linggo? Lang tayong di nagkita ha, Davon? Pakiramdam ko 2 taon na. Oo, mo talaga. Sa'yo lang ako nagiging ganito. Kasalanan mo to. Tumigil ka nga. Baka may makarinig sa'yo. Soundproof ang penthouse. Dapat lang, dahil malaking iskandalo talaga kung mahuhuli tayo. Sure ako, walang sino man ang makakahuli sa ating dalawa. Dahil double ang pag-iingat ko, Leona. Ay, tigas talaga ng ulo mo. Tulad ng babaeng mahal ko. Bolero? Pero effective. Napailing na naman siya bago tuluyang yumakap pabalik. Namiss talaga kita. Sabihin mo nga ulit. Ayoko nga. Sige na, please. Namiss talaga kita. I love you. Natigilan na si Leona. Ilang segundo siyang hindi nakasagot. Mahal din kita. Wala nang sinabi si Davon. Sa halip ay marahan niyang hinalikan ang noo ng babae. Isang simpleng halik ngunit sapat upang iparamdam ang pananabik na ilang linggo nilang tiniis. Humiwalay si Leona sa halik. Kamusta ka naman sa mga nagdaang linggo? Exhausted. Tired and confused ako. Bakit? Meetings, investors, board members, at dumagdag pang family dinner. Normal na araw mo lang yan eh. Exactly. And wala naman lang ka-exciting na nangyayari. Nag-away siguro kayo kaya kaganyan. Hindi naman. We, Hindi naman kami nag-aaway. Wala naman kaming issue sa bawat isa. bakit parang kung walang issue di sabihin mo sa akin ang tungkol sa atin. Wala na kaming pagtatalunan. Pareho kaming napilitan magpakasal at tumira sa iisang bahay para maisalba ang negosyo ng mga magulang namin. Mabuti na lang talaga at sa US kayo nagpakasal. Pwede pa kayong mag-divorce. Oo, Tumahimik siya sandali bago muling nagsalita. magkasama nga kami sa iisang bahay. Pero parang 2 estranghero. Huwag mo siyang siraan sa harap ko. Sige ka, talagang aagawin kita. Hindi ko siya sinisiraan. Tunog ka nun eh. Nagsasabi lang ako ng totoo. Lumapit si Leona at hinawakan ang kamay nito. Davon, alam kong mali ito. Alam nating pareho. Pero ikaw lang nagbibigay ng sa akin ng dahilan para maramdamang buhay pa ako eh. Huwag mong sabihin ang mga ganyang bagay. Lalong humihirap. Tingnan mo ako. Kung wala ang mga apelyido namin, kung wala ang negosyo, at kung wala ang kasal na ipinilit sa akin, ikaw ang pipiliin ko. Nanlabo ang paningin ni Leona. Alam niyang huli na ang lahat para sa mga salitang yon. Hanggang kailan tayo ganito? Tinitiis ang bawat pagkikita. Nagtatago at nagsisinungaling. Konting panahon pa, Leona. Konting panahon? Soon, ilang beses ko nang narinig yan ah. Last year sinabi mo na ring soon. Di naman ganun kadali yun. May mga legal process pa, pamilya,
Shareholders, board at media. At ako, anong mangyayari sa akin? Hanggang kailan ako magiging lihim? Hindi habang buhay. Pangako yan. Pero hanggang ngayon lihim pa rin ako eh. Hindi nakasagot si Davon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leona ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ni Davon. Lumabas sa screen ang pangalan, Wife Calling. Sagutin mo. Hayaan mo muna, di naman importante. Baka emergency, sagutin mo na. Makakapaghintay yan. Please. Tumigil ang ring at binalot ng katahimikan ang silid. Baka galit na yun. O baka may kailangan. Tatawagan ko na lang siya mamaya. Ilang segundo ang lumipas nang biglang mag-vibrate muli ang cellphone ni Davon. May pumasok na notification. Binuksan niya ito at unti-unting namutla ang kanyang mukha. Davon, anong nangyari? Iniabot ni Davon ang telepono. Nanlamig ang buong katawan ni Leona nang makita ang litrato. Larawan iyon ng penthouse kung saan sila naroroon. Kuhang-kuha mula sa labas ng gusali at kitang-kita ang ilaw ng unit nila. Kasunod nito, ang isa pang mas malapit na anggulo at may kasamang mensahe. Alam ko kung nasaan ka. Sino to? May sumusunod ba sa'yo? Hindi ko alam. Sigurado ako na wala. May tumunog na notification. Nagkatinginan silang dalawa nang tumunog ang doorbell. Muli itong tumunog, mas mahaba at mas mariin. Wala tayong ina-expect na bisita, di ba? Wala. Sa ikatlong beses, may nagbell. Isang malamig at matatag na boses ng babae ang narinig mula sa labas. Davon, alam kong nariyan ka. Buksan mo ang pinto. Davon, paano niya nalaman na nandito ako? Hindi sumagot si Davon. Sa unang pagkakataon, nawalan ito ng composure. Sa labas ng pintuang iyon, naroroon ang taong handang sirain ang lahat ng lihim na matagal nilang iningatan. Go. Hindi ko kaya. Kaya mo. Trust me. Okay. Mabilis na nagtungo si Leona sa malaking bookshelf sa sulok ng penthouse. Pinindot ni Davon ang nakatagong switch sa ilalim ng console table. Dahan-dahang umusog ang bookshelf at inilantad ang isang makipot na lihim na silid. Pumasok ka. Tatawag ka kapag wala na siya. I promise, mag-iingat ka. Ikaw din. Pumasok si Leona at mabilis na nagsara ang pinto. Binalot siya ng dilim at katahimikan sa loob habang nakadikit ang tenga sa siwang ng pinto. Inayos ni Davon ang kanyang damit bago dahan-dahang binuksan ang pangunahing pinto. Bumungad sa kanya si Alessandra Villarreal Monteverde. Eleganteng nakatayo ang kanyang asawa, suot ang beige trench coat. Ngunit puno ng pagdududa ang mga mata nito. Nasaan siya? Good evening to you too. Wag mo ako niloloko, Davon. Ano bang sinasabi mo? May babaeng pumasok rito. I saw her. Naka-black, hoodie. Naka-sunglasses siya. At sigurado ako na sa unit mo siya pumasok. Alessandra, you're imagining things. I'm not. I know what I saw. Then maybe she entered another unit. Hindi ako nagkakamali. If searching this place will give you peace of mind, then pumasok ka. Pumasok si Alessandra. Inilibot ang tingin sa buong sala. Napansin niya ang 2 baso ng wine sa center table. May bisita ka? Sina Miguel. Umalis na mga 1 oras nang lumipas. Tahimik na naglakad si Alessandra patungo sa kusina, sinilip ang balcony at ininspeksyon ang minibar. Sa loob ng lihim na silid, tinakpan naman ni Leona ang kanyang bibig habang nanginginig sa kaba. Narinig ni Leona ang pagbaba ng mga yabag papunta sa guest room, study room at walk-in closet. I wanna check the master bedroom. Go ahead. Lumabas si Alessandra mula sa silid nang walang makita. Humarap siya kay Davon. I know you when you're lying. You become unusually calm.
I've been in meetings all day. And you ignored my calls. I was busy. You've been busy for months, Davon. Bumigat ang atmosphere sa pagitan ng mag-asawa. Sa loob ng lihim na silid, naramdaman ni Liuna ang pagod at lamat sa relasyon ng dalawa. We've been pretending for years, Davon. I'm exhausted. Ganon din ako, Alessandra. We were forced into this marriage. We tried, but every day, it feels like we're losing each other. Mas mabuting sabihin na nawawala ka na sa akin. I'm sorry For what? for everything. Natahimik si Alessandra bago dahan-dahang tumango. I'm not here to fight. I don't want to become a stranger inside my own marriage. I trust you, but please, don't make me regret trusting you. I won't, I promise. Come home tonight. I will. Marahang nagsara ang pinto. Pinindot ni Davon ang switch at lumabas si Liuna mula sa lihim na silid. Maputla at tahimik si Liuna habang nakatitig sa pinto. She's hurting. Liuna, Wag muna, Davon. Narinig ko siyang nasaktan. Aalis na lang muna ako. Unti-unting nabuo ang tanong sa isip ni Liuna kung ang pagmamahal ba niya ang dahilan ng pagluha ng ibang tao hanggang kailan siya mananatili sa buhay ni Davon. Tahimik ang biyahe pa uwi. Nakatitig lamang si Liuna sa bintana ng sasakyan habang pinagmamasdan ang unti-unting paggising ng Metro Manila. Karaniwan ay gusto niya ang tanawing ito. Pero ngayong umaga pakiramdam niya, bawat gusaling na daraanan nila ay may matang nakatingin sa kanya. Tumunog ang cellphone niya. Davon calling. Pinakatitigan niya ang screen. Nag-aalangan siyang sagutin. Sa huli ay pinindot niya ang accept. Tahimik ang biyahe pa uwi. Nakatitig lamang si Liuna sa bintana ng sasakyan. Habang nagigising ang Metro Manila, tumunog ang kanyang cellphone. Hello? nakauwi ka na? On my way. I'm sorry. Huwag yan ang una mong sabihin. You're sorry every time something goes wrong. Naawa ako't nagkakasala. Narinig ko ang lahat kagabi. Hindi siya sumigaw o nagwala, Davon. She was just asking for the truth. Mabuti siyang tao. She is. Good people don't hide in secret rooms. Kanino ko isisisi to? Sa akin, don't blame yourself. Hindi ito tungkol sa kung sino ang may kasalanan. It's about choosing what's right. Hindi ko na kayang mabuhay ng laging kinakabahan. We'll fix this soon. Ilang beses mo na bang sinabi yan? I don't want another promise. Gusto ko ng katotohanan. The truth is, I'm trying. Stay with me. Hihilingin mong manatili ako habang may asawa ka pa? Let's stop seeing each other for now. No, If you really love me, fix your life first. Hindi ko gustong maging dahilan kung bakit may babaeng umiiyak gabi-gabi. Huminto ang sasakyan sa harap ng kanyang kondominium. don't disappear. I need time. I'm choosing myself, and maybe I'm choosing what's right. Pinatay ni Liuna ang tawag. Pagpasok sa unit, agad siyang sinalubong ng kanyang manager na si Marga. Liuna! Thank God! Hindi ka man lang sumasagot sa messages! May emergency ba? Wala, Ate Marga. Busy lang ako. Anyway, may script reading ka bukas. Photoshoot sa Thursday at interview sa Friday. Sige. Habang nag-uusap ang dalawa, sa kabilang gusali ay may isang lalaking nakatayo, hawak ang telephoto lens. Pinagmasdan nito si Liuna sa balcony at kumuha ng magkakasunod na litrato. Perfect. Kinuha ng lalaki ang kanyang cellphone at tumawag sa kanyang atasan. Boss, may nakuha ko. Positive. Si Leona Bautista nga ito. May nakuha ka? Oo, boss. Kita na nga mukha ito ni Leona pero yung lalaki, hindi. Good. Keep following her. This is only the beginning.
unti-unting bumaba ang kamera ng lalaki. Habang sa kabilang panig ng syudad, hindi pa alam ni Liuna na bawat galaw niya ay nagsisimula ng maging bahagi ng isang malaking plano. Mag-iisang linggo na ang lumipas, walang tawag at walang message, walang lihim na pagkikita. Tinupad ni Liuna ang kanyang sinabi, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang kinukumbinsi ang sarili na tama ang naging desisyon niya. Pero hindi ganoon kadaling putulin ang isang relasyon na matagal nang naging sandalan. 5 minutes, everyone! Nagpalakpakan ang production assistant habang abala ang buong studio sa paghahanda para sa bagong endorsement shoot ni Liuna. May nag-aayos ng ilaw, may stylist na hinihila ang laylayan ng kanyang gown, habang ang makeup artist naman ay huling nilalagyan ng setting spray ang mukha niya. Miss Liuna, perfect na po! Thank you. Ngumiti siya sa lahat bago tumayo mula sa makeup chair. Ate Marga, pwede bang matapos tayo ng maaga ngayon? Gusto ko lang magpahinga. Bihira yan ah. Sige, kakausapin ko ang production. Bago pa makaalis si Marga, mabilis na lumapit ang isang production staff. Ma'am Marga, may reporter po sa labas. Kanina pa po naghihintay. Ha? Wala tayong scheduled interview ngayon. Ako nang bahala doon. Paglabas ni Marga, agad siyang pinalibutan ng media. Ma'am Marga, may statement na ba si Liuna tungkol sa anonymous blind item? Is it true she is seeing a mystery man? Anong blind item yan? Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang headline. Who is the nation's sweetheart's mystery man? May kalakip na malabong larawan ng isang babaeng nakasuot ng hoodie habang pumapasok sa isang luxury building. Hindi kita ang muka pero halos lahat ng netizens ay iisang pangalan ang binabanggit. Liuna Bautista. Lumabas si Liuna mula sa dressing room. Ate Marga, anong meron? Liuna, may lumabas na blind item tungkol sa'yo. Ipakita mo sa akin. Liuna, huwag na. Please. Tiningnan ni Liuna ang artikulo. Nanlamig ang kanyang muka, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Who posted this? Anonymous ang site. Pero napansin mo ba ang isang picture? Ako yan, nakatalikod lang. Hindi ko alam kung bakit nila ako sinisiraan ng ganito. Mag-schedule tayo ng interview. Ako naman kasi yung kasama mo dyan. Kailangan mo sabihin sa kanila ang totoo. Wala akong sasabihin. Kapag nagsalita ako, mas lalaki lang ang issue. Tama ka, pero simula ngayon, doblehin natin ang ingat. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nasa gitna ng board meeting si Davon sa Monteverde Holdings nang pumasok ang kanyang executive assistant na si Claire. Mr. Monteverde? Napatingin siya sa CFO. Sir, you've been quiet. I'm listening. Should we proceed with the acquisition? Tahimik siyang tumango. Sir, sorry to interrupt. Entertainment news is starting to link Miss Bautista to a mystery billionaire. Excuse me, everyone. Lumabas si Davon sa conference room at kinuha ang tablet kay Claire. Tinitigan niya ang artikulo habang nagtatagis ang kanyang panga. Imposible to. Wala pong malinaw na ebidensya. But they're already creating a story. Yes, sir. Alamin mo kung sino nag-publish niyan. Right away. Call Rafaela and the security team now. Yes, sir. Sa kabilang gusali, ibinaba ng isang misteryosong lalaki ang kanyang binoculars habang nakangisi. First mover. And they already feel the pressure. Liuna, smile! Magkakasunod ang flash ng mga kamera sa launching ng skincare endorsement ni Liuna. Suot ang white pearl dress, nananatili siyang elegante sa mata ng publiko. One more shoot, Miss Liuna! Sure. She flashed another warm smile, effortless and graceful. We're so happy to have you.
What's your secret to staying radiant? Is it love? I think loving your work is enough. It's been almost 3 years since you became the face of Lumiere's Skin. How does it feel? It still feels surreal. I'm grateful because people continue to trust me, not just an actress, but as someone who genuinely believes in the products I endorse. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa gilid ng stage, nakahinga ng maluwag si Marga. Pagkatapos ng event, dinala agad si Liuna sa VIP lounge. You did great. Thanks. Though the question? Bastos nga. They're just doing their job. Pero hindi lahat. What do you mean? Basahin mo to. Iniabot ni Marga ang tablet. Nakatala roon ang headline. Who is the mystery man behind the nation's sweetheart's midnight visits? Wala pa ring pangalan at walang malinaw na proof. Pero viral na. Liuna, is there anything I should know? Nothing, Ate Marga. 7 taon mo na akong manager, Liuna. Alam ko may tinatago ka. When you're ready, I listen. Salamat. Sa opisina ng Monteverde Holdings, kakatapos lang ng shareholders meeting ni Davon nang ipresenta ni Claire ang mga bagong ulat. Sir, the board is starting to ask questions about the rumors linking a businessman to Miss Bautista. Where's Rafael? I'm calling him now, sir. Double the security around Miss Bautista. And trace the source of that blog. Already on it, sir. Sa labas ng gusali, muling kinunan ng litrato ng lihim na lalaki ang bintana ng opisina ni Davon. Kaunting tulak pa, sila na mismo ang sisira sa isa't isa. 6:00 pa lang ng umaga, ngunit gising na ang buong team ni Liuna. Magkakasunod ang tunog ng notification sa group chat ng management. PR team, marketing team, endorsement coordinators. Lahat sila ay iisa ang pinag-uusapan. Nag-vibrate ang cellphone ni Liuna sa bedside table. Marga calling. Hindi pa man siya tuluyang nakakapagsalita, narinig na niya ang nagmamadaling boses ng kanyang manager. Liuna, are you awake? Yeah, what happened? We have a problem. Unti-unti siyang napabangon. What is it? Open your Instagram. Napakunot noo siya. Why? Just do it. Agad niyang binuksan ang app. Halos sabay na nanlaki ang kanyang mga mata. Trending ang kanyang pangalan. #Liuna Bautista. #Mystery Penthouse. #Nation Sweetheart. Naginginig ang mga daliri niyang pinindot ang unang post. Isang entertainment page ang nag-upload ng bagong larawan. Mas malinaw ito kaysa sa naunang blind item. Hindi pa rin kita ang mukha niya pero kitang-kita ang kotse, ang suot niyang hoodie at ang oras ng kuha. 11:47 p.m. May caption pa ito. Our nation's sweetheart seems to have a very interesting midnight routine. Sunod-sunod ang comments. Si Liuna talaga yan. Sino kaya yung lalaki? Hindi ako naniniwala hanggat walang muka. May tinatago yan. Paano nila nalaman to? Paano nila nakuha to? I don't know. But every major entertainment page already pick it up. Has anyone confirms it me? Not officially. Good. But they're starting to connect the dots. Tahimik si Liuna. Pakiramdam niya ay unti-unti nang sumisikip ang paligid. Nariyan ka pa? Huwag kang lalabas ngayon. Ako ang bahala sa taping. Sige, Marga. Maghihintay ako. Sa kabilang panig ng syudad, abala ang Monteverde Holdings sa paghahanda para sa quarterly shareholders conference. Sir, lumapit si Claire kay Davon habang naglalakad sila papunta sa boardroom. You need to see this. Iniabot nito ang tablet. Isang tingin lang, agad nang tumigas ang ekspresyon ni Davon. The photo got clearer. Yes, sir. Who released this?
Why can't Rafael trace it? They are using proxy servers, sir. The board is getting restless. I'll deal with the board. Find the culprit. Samantala sa newsroom ng The Daily Ledger, tahimik na nakaupo si Vincent Aragon habang paulit-ulit na pinagmamasdan ang viral photo ng kanyang computer monitor. What do you think, Vincent? This isn't a random paparazzi shot. Too clean. Too calculated. Someone is setting her up or targeting the man behind her. Will you cover it? I will. Someone is manipulating the media. And I wanna know who. Sa isang lihim na silid, nakatitig ang tagapagpakalat ng tsismis sa panibagong larawan. Kuha ni Leona at Davon na magkasama, bagamat nakatalikod ang lalaki. Prepare this photo. Let's make them panic. Hindi sinasagot ni Leona ang mga tawag ng press. Tumunog ang doorbell. Ilang segundo siyang nanatiling nakaupo hanggang sa muli itong tumunog. Leona, open the door! Humugot siya ng malalim na hininga bago tumayo. Pagkabukas ng pinto, agad siyang niyakap ng manager. Hey, I'm okay. Hindi ka mukhang okay. Pumasok si Marga at isinara ang pinto. Sa condominium, binuksan ni Marga ang folder ng kanyang PR team. Leona, Lumiere Skin and Maison Elise are asking for clarification. Tell me the truth talaga. Is there someone? I can't answer that, Marga. Kapag sinabi ko, mas maraming buhay ang masisira. Sa opisina ng Monteverde Holdings, pumasok ang head of security na si Rafael. Sir, the person who took the photos was positioned outside the building. And someone has been following Miss Bautista for 2 weeks. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Double her security. She might refuse po. I'll talk to her myself. Dali-daling tinawagan ni Davon si Leona. Leona, we need to meet. Someone is following you. Ayoko makipagkita sa'yo. Para sa safety mo to, hindi para sa atin. Saan? The old chapel in San Agustin. Tomorrow at 7 in the evening. Eksaktong 7:00 ng gabi. Tahimik ang paligid ng lumang chapel na nasa loob ng isang heritage compound sa Intramuros. Kaunti lamang ang mga taong dumaraan, dahilan upang bakit iyon ang napili ni Davon. Isang lugar na malayo sa ingay ng media at sa mapanuring mga mata ng publiko. Huminto ang isang itim na SUV sa gilid ng kalsada. Naunang bumaba si Rafael at mabilis na sinuri ang paligid. Clear, sir. Tumango si Davon. Stay outside, okay? Dahan-dahang naglakad siya papasok ng chapel. Tahimik, malamlam ang ilaw. May ilang kandilang nakasindi sa harapan ng altar. Pagpasok niya, nakita niya ang babaeng matagal niya nang hindi nayayakap. Nakatayo si Leona sa harap ng isang pew, nakasuot ng simpleng cream blouse, maong at baseball cap. Hindi siya mukhang sikat na artista, mukha lang siyang isang babaeng pagod. Eksaktong 7:00 ng gabi sa lumang chapel sa Intramuros, malayo ito sa ingay ng media. Pumasok si Davon habang nakatayo sa tabi ng mga pew si Leona, suot ang simpleng damit at cap. Dumating ka. You asked me to. I only have 30 minutes. Kumusta ka na? Do I look okay? I barely sleep. You said someone was following me. Yes, my security confirmed it. They've been watching you for weeks. Who would do this? Have you made enemies? I am a CEO. Former partners. Disgruntled executives. Plenty. So it's this because of you? I hate that I still love you, Davon. Leona. Don't say anything. Baka magbago na naman ang isip ko. Ang hindi nila alam,
Sa labas ng chapel, kinukunan sila ng isang lalaki na nakatago sa likod ng puno. Nakunan ng kamera ang sandaling pinunasan ni Davon ang luha sa pisngi ni Liuna. Nahagip ng kamera ang sandaling inabot ni Davon ang isang panyo at marahang pinunasan ang luha ni Liuna. Ngumiti ang lalaki habang tinitingnan ang screen. This is the evidence we've been waiting for. Ipinadala niya agad ang mga larawan sa isang encrypted chat. Makalipas ang ilang segundo, dumating ang reply. Excellent. Don't release them yet. Follow them. I want something more convincing. Mahina siyang tumawa. As you wish. Sa loob ng chapel, wala pa ring kamalay-malay si Liuna at Davon. This is the evidence we've been waiting for. Sa loob ng chapel, tuluyan ang nagpaalam si Liuna. After tonight, we need to stop. Pagod na ako sa sitwasyon natin. We keep saying tomorrow or soon. But what if someday never comes? Tama ka. I asked you to accept a situation I created. And that wasn't fair. I'm sorry, Liuna. How ironic. You're finally seeing it when I'm already living. Inabot ni Davon ang isang sobre kay Liuna. These are documents about the person behind this. Adrian Valle. Isang dating executive ng Monteverde Holdings. Adrian Valle? Bakit kami ang target niya? He lost everything years ago because of my family. Ruining your image will hurt me the most. Biglang tumunog ang telepono ni Davon. May mensahe mula kay Rafael. Sir, someone is watching the chapel. Someone followed us. You're coming with me. No, Davon. I can protect myself. Binitawan ni Liuna ang kamay ng lalaki at naglakad palabas. Be careful, Davon. Pagkaalis ni Liuna, pumasok ang isang email sa lahat ng major entertainment outlets. May kalakip itong malinaw na larawan ni Liuna at Davon na magkahawak kamay sa loob ng chapel kasama ang headline, Nation's Sweetheart Caught with Married Billionaire CEO. Kinabukasan 6:00 pa lamang ng umaga pero gising na ang buong bansa. Hindi dahil sa isang magandang balita, kundi dahil sa isang pangalan na halos lahat ay pinag-uusapan, Liuna Bautista. Sa loob lamang ng ilang oras, ang dating puno ng papuri niyang pangalan napalitan ng samot-saring opinyon. Sa bawat television screen, sa bawat social media platform, sa bawat entertainment news page, iisa ang headline. Nation's Sweetheart Liuna Bautista linked to married billionaire CEO Davon Monteverde. Turn it off, Marga. Liuna, 3 brands requested an emergency meeting. 2 productions are reviewing contracts. And the network wants a temporary suspension. Suspension? Maybe I deserve this. Don't blame yourself entirely. Sa Monteverde Holdings, pinapaligiran ng mga mamamahayag at board members si Davon. Sir, the board meeting concerned about the company's reputation. Alamin mo kung sino nag-send ng email. Try harder, Rafael. Yes, sir. Sa isang coffee shop, tinititigan ni Vincent Aragon ang mga larawan. This isn't a simple scandal. Look at the reflection in the car window. This is a carefully planned setup. Nakatanggap si Liuna ng bagong mensahe mula sa isang unknown number habang nasa kanyang silid. May kasama itong larawan nila sa chapel. You thought the first photos were enough? This is only the beginning. Yun ang nilalaman ng mensahe. Pinakita ni Liuna ang banta kay Marga. Liuna, may taong sadyang sumusunod sa'yo. Kailangan na natin tong i-report. Ayoko magpanik ang lahat, Marga. Sa boardroom ng Monteverde Holdings, humarap si Davon sa mga galit na shareholders. Your personal choices are affecting the company, Mr. Monteverde.
Kinabukasan, sa labas ng management building, humarap si Leona sa pinalilibutang reporters. Are the rumors are true? Are you seeing Davon Monteverde? I am not here to make excuses. I understand why people are angry. But there are things the public doesn't know yet. Biglang may pumaradang sasakyan at lumabas ang isang galit na lalaki, si Adrian Valle. Leona Bautista! Itigil mo ng pagsisinungaling mo! Akala mo ba maitatago mo ang kasalanan ng mga Monteverde? Who are you? I am Adrian Valle at hahawakan ko ang ebidensyang wawasak sa inyo. Tahimik ang buong paligid. Lahat ng kamera ay nakatutok kay Leona Bautista. Ang bawat flash ng kamera ay tila paalala na ang buhay na matagal niyang itinago ay unti-unti nang binubuksan ng publiko. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaking may hawak na folder. Isang simpleng folder, ngunit sa loob nito ay maaaring nakatago ang katotohanan na magpapabago sa lahat. Makalipas ang ilang oras, pumasok si Leona sa opisina ng kanyang management kasama si Marga. Tahimik ang buong lugar, walang masayang pagbati mula sa staff, walang ingay ng production team. Tanging bigat ng sitwasyon ang nararamdaman nila. Umupo si Leona habang inilapag ni Marga ang mga dokumento sa mesa. The network suspended your projects completely, Leona. Lumiere wants to pause your contract. Hindi agad sumagot si Leona. Tinitigan lamang niya ang mga papeles sa kanyang harapan. I made choices, Ate Marga. Choices have consequences. Pero hindi ibig sabihin noon na kailangan mong harapin lahat ng mag-isa. Hindi ako nag-iisa. Alam ko yun. Pero kailangan kong tanggapin ano man ang maging resulta ng ginawa ko. Sa Monteverde Holdings, nakatayo si Davon sa loob ng opisina nang pumasok si Alessandra. I saw Adrian Valle on TV. Huminto si Davon sa ginagawa niya. Why is he doing this? Is it because of your family? Or because of her? Because of my family. Tumingin siya kay Alessandra. She is just being targeted to hurt me. You are protecting her. Tahimik si Davon. Did you ever love me, Davon? Matagal bago siya sumagot. I tried, Alessandra. That's the saddest answer I've ever heard. Gabi na nang makatanggap si Leona ng isang bagong link. Ang pamagat nito, The Real Leona Bautista. Agad na tumawag si Davon nang malaman niya ang tungkol dito. Don't watch it alone, Leona. They want you to react. Kailangan kong harapin to. Leona. Hindi ako pwedeng tumakas habang buhay. Kinabukasan, muling humarap si Leona sa media. Is the nation's sweetheart a fraud? Will you apologize? Tanong ng reporter. Tahimik ang lahat habang naghihintay ng sagot. I never said I was perfect. I was only trying to be someone worthy of the trust of people gave me. I accept the responsibility for my choices. Sa kabilang banda, pinapanood ni Vincent Aragon ang broadcast niya sa laptop. She is taking the blame for something bigger. Muli niyang pinanood ang video. Adrian Valle is using her as a shield. Sa madilim na opisina, nakaupo si Adrian habang pinapanood ang pahayag ni Leona. She accepted the consequences. That's why people love her. Tumayo siya at pinatay ang screen. Which means it will hurt her more when she completely falls. Prepare phase 2. Dahil sa unang pagkakataon, hindi lamang reputasyon ni Leona ang nasa panganib, kundi ang katotohanan na pilit nilang hinahanap. Hindi lahat ng kasinungalingan ay nagsisimula sa isang maling salita. Minsan, nagsisimula ito sa isang lihim na matagal nang itinago.
At habang sinusubukan ni Leona at Davon na ayusin ang pinsalang dulot ng iskandalo, unti-unting lumalabas ang katotohanan na mas malalim pa kesa sa isang simpleng paghihiganti. Sa loob ng isang tahimik na opisina sa Monteverde Holdings, halos ilang oras nang nakatutok si Rafael sa computer screen. Paulit-ulit niyang sinusuri ang video file na ipinakalat ni Adrian. May kakaiba. Hindi lamang ito simpleng leaked footage. May isang bagay na hindi tugma. Nag-zoom siya sa metadata ng file at doon niya nakita ang isang nakatagong code. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Davon. Sir, I have found something. What is it? The video file has a hidden code embedded in its metadata. Natahimik si Davon. It didn't come from an external source. Then saan galing yan? Tinitigan ni Rafael ang screen. The video came from an internal company archive reference. Saglit na katahimikan. Alam nilang dalawa ang ibig sabihin nun. Hindi lamang bastang may access ang taong nasa likod nito. May koneksyon ito sa loob. Monteverde Holdings? Yes, sir. Someone from the inside is working with Adrian. Humigpit ang hawak ni Davon sa cellphone. Hindi na lamang ito tungkol kay Leona. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang reputasyon. May isang taong ginagamit ang sariling kumpanya laban sa kanya. Samantala, sa isang maliit ngunit tahimik na cafe sa Makati, nakipagkita si Vincent Aragon sa isang dating empleyado ng Monteverde Holdings. Isang lalaki na matagal nang nawala sa industriya matapos ang isang malalaking kontrobersya. Inilapag nito ang isang lumang folder sa mesa. I know this day would come. You contacted me because you know something about Adrian Valle. Tumango ang lalaki. Adrian Valle didn't leak the photos just because he hates Davon. Then what's his real reason? Huminga ng malalim ang dating empleyado. He wants the entire Monteverde family to suffer. Nagpakita ng mga lumang dokumento ang dating empleyado. Years ago, Adrian was one of the most trusted executives of Monteverde Holdings. I know, then he disappeared because he was blamed for a financial crisis he didn't create. You're saying he was framed? Someone needed a scapegoat. Sa kabilang banda, pumunta si Davon sa apartment ni Leona. Hindi niya alam kung tatanggapin siya nito, ngunit alam niyang kailangan niyang makita kung okay lamang ito. Pagbukas ng pinto, nagulat si Leona nang makita siya. Bakit nandito ka? Hindi agad sumagot si Davon. Para i-check ka. I know you want me to leave. But I don't want you to feel alone. Alone? Dahil sa'yo kaya ako nandito sa ganitong sitwasyon, Davon. Hindi umiwas si Davon. Alam niyang tama ito. Dahil sa mga desisyon natin. Alam ko. And I hate myself for it. Every day I think about how different things would be if I made the right choice. Pero hindi mo ginawa yon. Kahit galit si Leona, alam niyang hindi lamang siya ang nasasaktan. Ngunit ang sakit ay hindi nawawala dahil pareho silang nasaktan. Makalipas ang ilang oras, umalis si Davon matapos tiyaking ligtas si Leona. Ngunit hindi niya alam na habang wala siya, may dumating na isang mensahe sa email ni Leona. Isang attachment, isang dokumento. Marriage agreement. Davon Monteverde and Alessandra Villarreal. Nanlaki ang mga mata ni Leona nang buksan niya ito. Hindi lamang ito simpleng kasunduan. May mga detalye roon na kailanman hindi niya narinig mula kay Davon. Kinabukasan, nakipagkita si Leona kay Alessandra sa isang private cafe sa Makati. Tahimik ang lugar, walang media at walang kamera. Dalawang babae lamang na parehong nasaktan ng isang sitwasyon na hindi nila lubos na pinili. I'm not here because I forgive you, Leona. Diretso ang saad ni Alessandra.
I came because I want answers. Did Davon tell you about our agreement? He said it was an arranged marriage. It was more than that. Inilapag niya ang kopya ng dokumento sa mesa. It was a business partnership. A partnership with a termination clause once the merger succeeded. Termination clause? Our marriage was never meant to last forever. But someone is using our pain to destroy us both. Sino? Adrian Valle. Why? Years ago, Adrian was framed for a financial crisis in Monteverde Holdings. The board needed someone to blame. They covered up their mistakes by destroying his reputation. He lost everything. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, hindi na mapakali si Leona. Maraming tanong, maraming bagay ang hindi sinabi sa kanya ni Davon. Agad niya itong tinawagan. Leona? Why didn't you tell me? Tell you what? About the termination clause. About Adrian's real past. Tahimik si Davon. Alam niyang dumating na ang sandali na hindi niya na kayang itago pa. I was trying to protect you. From what, Davon? From what? Humigpit ang hawak niya sa cellphone. From the truth? Leona, wait. Adrian just released another file. Anong file? Mahabang katahimikan at ang sumunod na sinabi ni Davon ang tuluyang nagpabago sa lahat. It's about your family. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang pangalan ni Leona ang nasa panganib, kundi ang nakaraan ng pamilyang matagal niyang pinoprotektahan. May mga katotohanang mas masakit malaman kesa sa isang kasinungalingan dahil ang kasinungalingan ay maaaring patawarin. Ngunit ang katotohanang matagal nang itinago ng taong pinagkatiwalaan mo, maaaring sumira sa lahat ng pinaniniwalaan mo. Matapos ang tawag ni Davon, hindi na mapakali si Leona. Ang isang tanong lamang ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ano ang kinalaman ng pamilya niya kay Adrian Valle? Hindi niya nga kayang hintayin ang sagot sa telepono. Kailangan niyang makita si Davon. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa kanya. Leona, listen to me. Nanginginig ang boses ni Leona. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. No, lagi mong sinasabi na prinoprotektahan mo ko. Pero bawat araw may bagong lihim na lumalabas. Una yung kasal mo, ngayon yung pamilya ko. Sabihin mo sa akin, ang lahat. Walang nagawa si Davon kundi ang tumahimik dahil alam niyang wala na siyang karapatan pang umiwas. Hindi na ngayon. Mabilis siyang nagtungo sa apartment ni Leona. Pagkabukas pa lamang ng pinto, nakita niya agad ang mukha nito. Hindi na ito ang babaeng palaging mahinahon sa harap ng publiko. Hindi na ito ang aktres na kayang itago ang sakit sa likod ng ngiti. Isa lamang siyang anak na gustong malaman ng katotohanan tungkol sa kanyang ama. Ano ang kinalaman ng pamilya ko kay Adrian Valle? Hindi agad sumagot si Davon. At ang katahimikan niya ang lalong nagpatibay sa hinala ni Leona. Years ago, Monteverde Holdings had a construction project with several investors. It was one of the biggest projects of the company. Your father, Gabriel Bautista, was part of the project. My father? My father? He was an engineer, not a businessman. Alam ko. Your father wasn't an investor. He was the lead engineer who discovered something was wrong. Your father found irregularities in the project. Missing funds, fake reports, documents that were altered. And anong nangyari? Your father was used by people inside Monteverde. Used? Pinalabas nila na kasali siya, na involved siya. They needed someone to blame. Someone ordinary enough that people would believe the story. Samantala,
Sa kabilang bahagi ng lungsod, patuloy ang investigasyon ni Vincent Aragon. Matapos ang ilang araw ng paghahanap, nakuha niya ang isang lumang kontrata mula sa dating archive ng Monteverde Holdings. Isang dokumentong halos tuluyan nang nawala, pero sapat upang mabago ang buong kaso. Sa ilalim ng papel, naroon ang dalawang pirma. Gabriel Bautista, Sebastian Monteverde. Pinagmasdan ni Vincent ang dokumento. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Liuna's father was a key witness, not the criminal. He was the key witness to the fraud that destroyed Adrian Valle. Kinabukasan, isang bagong headline ang kumalat sa buong bansa. The Monteverde Bautista Secret. Agad itong naging sentro ng usapan. Dalawang makapangyarihang pamilya, isang lumang krimen at isang anak na ngayon lamang nalaman ang katotohanan. Sa apartment, tahimik na binasa ni Liuna ang artikulo. Nang matapos siya, hindi siya agad nagsalita hanggang sa tumingin siya kay Davon. Davon, did you know about my father before you met me? Matagal ang katahimikan, pero alam niya ang sagot. Tumango si Davon. Parang may bumagsak sa dibdib ni Liuna. So alam mo. And you never told me. Liuna, I was trying to find the right time. The right time? Ha! All this time. Alam mong may koneksyon ng pamilya ko sa kasalanan ng pamilya mo. Answer me! Tumango si Davon. Sobrang sakit marinig mula sa kanya. But I love you, Liuna. Unang pagkakataon na tumaas ang boses niya. Everything I did was because I didn't want you to get hurt. Tumingin si Liuna sa kanya. Punong-puno ng sakit ang kanyang mga mata. Love isn't enough when trust is gone, Davon. Makalipas ang ilang minuto, inilabas ni Davon ang isang makapal na folder. Isang bagay na matagal niyang itinago. Iyon ang original investigation tungkol sa Bautista family. Maingat na binuksan ni Liuna ang folder. Sa loob nito, mga lumang report, mga testimonya, mga dokumentong kailanman hindi inilabas sa publiko. Ayon kay Davon, ang ama ni Liuna ang tanging taong nakakaalam kung sino ang dahilan ng aksidente na sumira sa buhay ni Adrian Valle. Tahimik lamang si Liuna habang binabasa ang mga dokumento. If my father wasn't responsible, then who was? Hindi agad sumagot si Davon dahil alam niya na ang sagot na ito ang maaaring tuluyang magwasak sa kanyang pamilya. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Inamin niya na someone mula sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, sa isang lihim na silid, tahimik na nakaupo si Adrian Valle. Sa harapan niya ay isang lumang larawan, dalawang pamilya, Monteverde, Bautista. Pinagmasdan niya iyon ng matagal. Hindi galit ang nasa mukha niya, kundi pagod. Everyone thought the Bautistas were the enemy. They were wrong. Saad ni Adrian. Tumayo siya, tumingin sa larawan ng Monteverde Mansion. The real enemy is still inside the Monteverde Mansion. At habang unti-unting nabubunyag ang nakaraan, mas lalo namang lumalapit ang araw kung kailan tuluyang babagsak ang pamilyang matagal nang nagtatago ng katotohanan. May mga lihim na kayang itago ng isang pamilya sa loob ng maraming taon, ngunit darating ang araw na kahit gaano kalalim ang pagtatago, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Matapos mabunyag ang koneksyon ng pamilya Bautista at Monteverde Holdings, hindi na alam ni Liuna kung ano pa ang dapat niyang paniwalaan. Ang taong minahal niya, ang pamilyang pinagmulan niya, at ang nakaraan ng kanyang ama na matagal niyang inakala na isang simpleng trahedya lamang. Ngayon kailangan niyang harapin ang katotohanan na matagal nang ipinagkait sa kanya.
Sa lumang tahanan ng pamilya Bautista, tahimik ang buong bahay. Pareho pa rin ang itsura nito. Ang lumang sofa, ang mga larawan sa dingding, ang mga alaala ng panahon na wala pang kamera, wala pang iskandalo, at mga taong naghahanap ng kanyang kahinaan. Dahan-dahang pumasok si Liuna sa sala. Naroon ang kanyang ina. Nang makita siya nito, agad nitong napansin ang bigat sa mga mata ng anak. Liuna. Hindi sumagot ang aktres. Sa halip ay naupo siya sa harap nito. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita. Mom, tell me about Dad and Monteverde Holdings, please. Nanlumo ang kanyang ina. Alam niyang dumating na ang araw na hindi niya na kayang itago ang katotohanan. Tinanong ng kanyang ina kung bakit niya ito inaalam. Inamin naman ni Liuna kung bakit. I spent years believing that Dad died because of an accident. But ngayon, gusto kong marami pang malaman. Malaman ang lahat. Ang buong katotohanan, Mom. Your father loved you, Liuna. More than anything. He stayed quiet. Because he didn't want you to carry the burden of powerful people. But Mom, my life is falling apart because of the secrets you all kept from me. I lost my career. I lost people's trust. At ngayong alam ko na ang pangalan ni Papa ay konektado sa isang malaking pamilya. Yung proteksyon na yan, pakiramdam ko, isang betrayal. Samantala, sa Monteverde Holdings headquarters, mas mabigat ang hangin kaysa dati. Hindi na ito simpleng problema sa negosyo, isa na itong pagbabalik ng nakaraan. Diretsyong pumasok si Davon sa opisina ng kanyang ama, si Sebastian Monteverde, ang lalaking matagal niyang hinangaan. Ngunit ngayon, isa rin itong taong kailangan niyang harapin. You should have called me before coming here. Hindi umupo si Davon, diretsyo lamang ang kanyang tingin. Who was Gabriel Bautista to you, Dad? Was his name hidden to protect your family? Or to cover up your crime? Be careful with your accusations. Gusto kong malaman ng totoo, Daddy. I built this company. And what did you destroy to build it? People's lives? My reputation? Liuna's family? I was protecting this company. Malakas ang boses nito, ngunit hindi na natakot si Davon. No. You were protecting yourself. Sa kabilang bahagi ng lungsod, patuloy ang investigasyon ni Vincent Aragon. Matapos ang ilang linggong paghahanap, nakuha niya ang orihinal na incident report na matagal nang nakatago. Isang dokumentong nagpapatunay na hindi kasalanan ni Gabriel Bautista ang nangyari. Dinala niya ito kay Liuna sa isang tahimik na lugar. Nang makita niya ang pangalan ng kanyang ama sa dokumento, hindi niya mapigilang manginig. Liuna, your father's name was cleared in the private files. Tumingin siya sa mga papel. But Sebastian Monteverde buried the report. Bakit? Because the report exposed who was really responsible. Your father wasn't part of the problem. He was the person who tried to stop it. Hindi pa man natatanggap ng publiko ang buong katotohanan, may isang tao nang gumawa ng hakbang. Si Alessandra Villarreal Monteverde. Sa unang pagkakataon, pinili niyang hindi protektahan ang pangalan ng Monteverde. Pinili niyang protektahan ang katotohanan. Sa isang opisyal na pahayag, nagsalita siya sa harap ng media. The truth about Monteverde Holdings was finally be revealed. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang kanyang pahayag sa buong bansa. Ang dating asawa ni Davon, ang babaeng matagal na naging bahagi ng Monteverde Empire, ay siya mismo ang nagbukas ng pintuan para lumabas ang mga lihim. Sa opisina, pinanood ni Rafael ang mabilis na pagtaas ng balita.
At habang lumalabas ang katotohanan, mas lumilinaw ang isang bagay. Ang pinakamalaking kasalanan ng Monteverde ay hindi ang pagkawala ng pera, hindi ang pagbagsak ng negosyo, kundi ang paggawasak sa mga taong walang kapangyarihang lumaban. Hindi na kayang pigilan ng kahit na sino ang pagbagsak ng mga lihim na matagal nang itinago. Sa loob ng maraming taon, ang katotohanan tungkol sa Monteverde Holdings ay nanatiling nakabaon. Pero ngayon, unti-unti nang lumalabas ang bawat kasalanan. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na kailangang harapin si Leona. Ang katotohanan na ang lalaking minahal niya ay bahagi ng pamilyang sumira sa buhay ng kanyang ama. Sa isang lihim na lokasyon, muling nagkita sina Leona at Vincent. May dala itong makapal na folder. Hindi na ito simpleng dokumento. Ito ang ebidensyang maaaring magpabago sa buong kaso. Ayon kay Vincent, hindi na tina-target ni Adrian ang imahe ni Leona. He wants the truth about the construction collapse that killed your father. Nanlamig si Leona. Matagal niyang pinaniwalaan na isang trahedya lamang ang nangyari. Isang aksidente. Ngunit ngayon, parang bubuksan muli ang sugat na pilit niyang tinanggap. Alam daw ng tatay ni Leona na hindi safe ang construction. Sinubukan nitong ipatigil yon pero wala. Samantala sa Monteverde Holdings, may natanggap na isang lumang larawan si Davon, isang larawan na ilang taon nang nakatago. Nang binuksan niya ang envelope, nanigas siya. Naroon ang kanyang ama, si Sebastian Monteverde at si Gabriel Bautista, magkasama bago nangyari ang trahedya. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang makita ang ebidensya o ang tanggapin na ang pamilyang minahal niya ang dahilan ng pagkawala ng isang ama. Kinabukasan, bago magsimula ang paglilitis, hiniling ni Davon na makausap si Leona. Sa pagkakataong iyon, hindi siya lumapit bilang CEO o bilang isang Monteverde, kundi bilang lalaki na handang sabihin ang katotohanan na matagal nang itinago. Diretso siyang tinanong ni Leona kung may kinalaman ba ang pamilya niya sa pagkamatay ng kanyang ama. At sa wakas, umamin si Davon. Inamin niya na nagsinungaling ang kanyang ama tungkol sa nangyari kay Gabriel Bautista. Natuklasan ni Gabriel na delikado ang isang construction project at sinubukan niya itong pigilan upang mailigtas ang buhay ng maraming tao. Pero sa halip na pakinggan, pinatahimik siya ng ama ni Davon. Habang itinago naman ng Monteverde Board ang katotohanan sa loob ng maraming taon. Humingi ng tawad si Davon. Ngunit malinaw kay Leona na hindi sapat ang isang sorry para mabawi ang mga taong nawala at ang mga sakit na dinanas ng kanyang pamilya. Ang gusto niya ay hustisya para sa kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, inilabas sa publiko ang mga dokumento at ebidensyang naiwan ni Gabriel kasama ang mga resulta ng investigasyon ni Vincent Aragon. Sa isang live broadcast, inilantad ni Vincent ang buong katotohanan na si Gabriel ay isang taong nagtangkang magligtas ng buhay. Pero sa halip, pinatahimik at ginawang responsable sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Dahil dito, bumagsak ang reputasyon at stocks ng Monteverde Holdings at nagsimula ang malawakang investigasyon. Maging si Sebastian Monteverde ay napilitang humarap sa mga otoridad. Samantala, ibinigay ni Adrian Valle sa korte ang natitira niyang ebidensya. Natapos na ang kanyang paghihigante. Pero bago tuluyang mawala, nagpadala siya ng mensahe kay Davon. Sinabi niya na pagbabayarin ang kanyang ama sa mga krimen nito. Pero si Davon naman, ayon kay Adrian, ay mawawalan ng babaeng tunay na nagmahal sa kanya. At iyon nga ang nangyari. Sa isang formal na press conference, magkasamang humarap sina Davon at Leona upang wakasan ang lahat ng kasinungalingan.
Inamin ni Davon sa publiko ang kanilang naging relasyon at ang katotohanang minahal niya si Leona mula pa noong high school. Inamin din niyang pinili niya ang kagustuhan ng kanyang pamilya kaysa sa pagiging tapat at pinagsisisihan niya ang mga desisyon na nakasakit sa iba. Nang tanungin naman si Leona kung pinagsisihan niya ang pagmamahal sa isang lalaking may asawa, naging tapat din siya. Aminado siyang mali ang kanilang mga naging desisyon at handa siyang panagutan ang sakit na idinulot nito. Pagkatapos ng press conference, silang dalawa na lamang ang naiwan. Hiniling ni Davon na manatili si Leona sa kanyang tabi, ngunit tumanggi siya. Hindi dahil nawala na ang pagmamahal niya, kundi dahil kailangan niyang unahin ang sarili at maghilom. Napagtanto niya na hindi sapat ang pagmamahalan nila kung may ibang taong nasasaktan dahil dito. Muli siyang aalis patungong abroad. Sa airport, tahimik na pinanood ni Davon ang paglisan ni Leona. Sinabi ni Rafael na pinili ni Leona ang kanyang sarili